Hello, good morning mga kabansa. Ayan naman, mayroon tayong ipapakita na bumili sa atin ng mga plain sheet. Diskarte nila sa bahay nila. Kubira nila yung dingding na to. Ayan. Lagyan na lang nila ng plain sheet kay tumatago sa loob, sa simento. Kaya kumuha sila ng mga plain sheet para itakip po nila dyan yung may kulay na mga plain na yero. Yan kabansa kung paano nila diskartehan yan para maalis yung mga tagos na tubig sa pader. Ayan na, at konti pa lang nalagay nila at yan tatakpan nila po lahat. Pakita natin kaibang diskarte nila to. Paano nila maalis yung tulo sa pader para hindi tumagos sa loob. Kasi yung ano nila, pinasok na ng tubig yung loob ng bahay. Patigil-tigil po ang gawa kabansa kay umuulan. Kaya itong ginawa na to, umabot to ng 2 araw bago nila nakasalahat. Medyo may katagalan kaya medyo malaki ang gastos. Pero kung may pera ka, may paraan talaga dyan. Kaso lang, ang diskarte nila iba. Lagyan ng plain sheet. Kasi kahit anong gawin nilang waterproofing, tumatagos pa rin kabansa. Kaya ginawa nila, yero na lang ginagamit nila. Subukan daw nila kung tatagos pa daw. Gumagamit sila ng airgun para mapako. Tapos dispalyado naman, pinako na lang nila ng martilyo. Ayan o, halos matatapos na kabansa. Bali 20 piraso na plain sheet na yan na 4x8. Pero kulang pa rin. Ang area kasi ng bahay na yan nasa 75 square meter. Kaya marami-rami kinain. Nagpalit na rin sila dyan ng gutter ng stainless kasi nabubulok. Sa inis na may-ari, bininta na lang yan. Kaya yon ang nakabili, ang namroblema. Kaya yon ang gawa nilang paraan para maayos yung problema. Binalot na lang nila ng plain sheet. Pero parang maayos din naman ang itsura. Yan, sa bandang baba na lang natira. Siguro mga 5 plain sheet pa po yan o 4. Kasi ang sukat 4x8. Ang mahal din ng plain sheet. Sa 600 yun. Mahigit ang isa. Ngayon naman, tingnan natin yon sa loob niya kabansa kung ano ang sitwasyon. Bakit nila binalot? Akyatin natin sa taas. Para makita natin kung ano ang mga natuluan doon. Ayan, patapos na yan. Konti na lang. Medyo may kataasan ang pakyaw dyan. Bansa, diskarte ng gumawa niyan, kontraktor. Paano niyang dinaskarte yan? Tayo na at akyat tayo sa taas sa bansa. Ayan na, makikita niyo yung mga tinagusan yan. Naglulubo-lubo ang pintura.
Yan, kaya yung may-ari na aborido. Kaya naganap siya kung ano paraan para maalis yan. Si panay ang pintura niya, kada umuulan, ilang araw lang, pipinturahan na naman. Kasi yan kabansa, hanggang 4th floor yan, may parintahan. Parintahan niya yan, commercial sa baba. Naiya naman yung may-ari na ito sa mga nangungupahan. Ayan o, bakat na bakat pati sa kisami. Yan, aakyat tayo sa 2nd floor. Sayang yung building at tumutulo. Pinapakita sa atin mga problema ng bahay niya. Tinatanong niya kung ano ba yung pwede paraan. Kako, di, subukan mo na. Yan, dito na tayo kabansa sa rooftop. Yan, gamot yan natin sa yung ano niya. Rooftop kasi may tiris-tiris. Oo nga. yan. Gamot yan eh. Videoan natin. Parang may lamon lang yan. May pa siya mga pananim dito. Kaya ano, pansit-pansitan yan, di ba? Gamot-gamot saka herbal. Okay. Labasin natin, picture natin sa labas. So, sa kanya natin ang tanim na yun. Okay. Tubo ko lang yun. Kaso, Balad? lang tayo kasi Tos ba yan? Oo, delikado cactus. ito ang bahay niya kasi sa tabing highway ka bansa. Sa Picture terrace ako niya, sa baba. sa gilid ng terrace, mayroon pang poste. Ang tapasin natin para makita natin. Kaya medyo ingat-ingat sila dito, sabi ko. Dahil kapag umuulan, baka mag-ground. Kasi sa tabi ng main line ng kuryente ito, kabansa, ayan transformer, maabot mo na. Ayan. Overlooking na tayo. May transformer pa sa harap natin. Kakatakot, baka yan live wire po yan ng mga high power. Ha? Alin? Kaya ingat lang, paki-like and subscribe na lang po ang ating channel, Lopin Estrangero. Hanggang dito na lang po tayo. Thank you. Bye-bye.